Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Meljon B. Cariaga. Dahil tapos na tayo sa panalangin, sa pagbabalik-aral at sa motibasyon, ngayong araw atin namang tatalakayin ang ating bagong paksa na pamagat ay ang maikling kwento bilang pamanang kolonyal. Ano nga ba ang maikling kwento bilang pamanang kolonyal? Bago natin ito tatalakayin mabuti, atin munang alamin ang mga layunin na nais makamit pagkatapos ng klase. Unang layunin ay natutukoy ang pinagmulan at naka-impluwensya ng maikling kwento bilang pamanang kolonyal. Ang pangalawa ay nakagagawa ng maikling presentasyon tungkol sa mga halimbawa ng pamanang kolonyal. At ang pangatlo, napahahalagahan ang maikling kwento bilang pamanang kolonyal gamit ang sariling opinyon. Ngayon, tayo ay dadako sa kung ano nga ba ang maikling kwento bilang pamanang kolonyal. Ang maikling kwento bilang pamanang kolonyal ay ating alamin. Ang pinagmulan nito ay ang maikling kwento ay ito ay isa sa unang naging popular sa kanluran, kung saan ay ito ang dahilan kung bakit ito naging pamanang kolonyal. At ang susunod ay impluwensya ng mga Amerikano. Ano nga ba ang impluwensya ng mga Amerikano sa maikling kwento? Ito ay sa pamamagitan ng mga Amerikano, ginagamit ang sistema ng edukasyon upang ikalat ang mga kultura at ano pa, mga panitikan. Ang susunod ay ang temang kolonyal. Kapag sinasabi nating tema, ang madalas nating maisip ito ay magbigay ka ng ideya, dagunan. Tama, ito ay pangunahing ideya o pangunahing mensahe sa isang maikling kwento. Ngayon, ano nga ba ang temang kolonyal? Kapag sinasabi natin temang kolonyal, noong unang panahon, ano sa tingin ninyo ang kadalasang tema? Magbigay ka ng halimbawa, kadusali. Tama, ito ay mga kadalasan noong unang panahon ay mga karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano. Palakpakan natin si Goiha. Ang susunod ay ang pag-unlad ng maikling kwento. Hanggang sa hindi lamang ang pag-unlad ng maikling kwento sa Pilipino, hindi lamang sa Ingles, umunlad rin ang Daniel. Tama, umunlad rin ang maikling kwento gamit ang wikang Pilipino. Susunod ay ang pamana at pagpatuloy hanggang sa naging pamana na ang maikling kwento at nagpatuloy. Halimbawa lamang ng ano sa tingin nyo halimbawa ng pamanang kolonyal? Sa hanay na ito, ilong. Tama, ang pamanang kolonyal ay pamahalaan. Ano pa? Tama, relihiyon. Tama, si Yorong. At may dagdag pa? Tama, wika. Tama rin si Gundao. At ang panguli ay ang edukasyon. Ang pamanang kolonyal ay isa sa mga dahilan na kung saan ang maikling kwento ay naging pamana rin sa Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga iba't ibang mga dayuhan. Dahil naintindihan niyo na at wala kayong katanungan, pumunta na tayo sa pagkatang gawain. Ang gawin lang ninyo, gamit ang unang pangkat, ay gumawa kayo ng
maikling presentasyon o pagsasadula sa isa sa mga gamit ang mga halimbawa ng pamanang kolonyal. Bigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa preparasyon at 2 minuto sa presentasyon. Ang mga pamantayan na sa inyong pagsadala ay ang nilalaman ay 25%, pagkamalikhain 25%, kaangkupan 25%, at ang kalinisan 25% na may kabuuan na 100%. Ngayon, maaari na kayong magsimula. Ang iyong oras ay nagtatapos na. Napakagaling ang bawat grupo sa inyong nagawang pagsasadula. Ang bawat grupo ay nakakuha ng 78%. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil wala na kayong katanungan, ako naman ang magtatanong. Bakit nga ba ang pamanang kolonyal ay mahalaga sa ating pag-aaral? Magbigay ka ng ideya. Lanaha. Tama. Mahusay. Ano pa ang pwede mong maibigay? Dagdagan mo. Lemon. Tama. Ang pamanang kolonyal ay isa sa mga napakalaga aspeto, lalong-lalo na sa panitikan. Ngayon, kumuha kayo ng 1 kaapat na papel at sagutan ang mga katanungan na aking ipapakita. At tapos na ang 5 minuto, ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Sa pagbilang ko ng 1, 1, 2, ayan. Dahil tapos tayo sa ating talakayan ngayong araw, huwag niyong kalimutan ang iyong takdang aralin. At sana may natutunan kayo sa araw na ito. Sa muli, magandang araw sa inyong lahat.